Alright mga kapatid, welcome back po sa ating pag-uusapan. Magbibigay lang tayo ng tinatawag na reaction doon sa sinabi ng isang magaling na abogado. Sobrang sikat nito. Attorney Harold Respicio, peram lang ng kwan mo. Paggamit lang ng video mo, ipakikita lang natin kung anong may ideya o anong mayroon si Attorney Respicio regarding sa opinion niya kay BBM. Panoorin lang natin. Bigyan natin lang ng kaunting kwan, yung kanyang sinabi. Kasi nga, mabigat yung sinabi niya dahil sa una-una. Kahit naman sa tao, di ba, sa ating mga magkakaibigan o ano pa man, pag nawalan ka na ng tiwala sa iyong kaibigan, di ba, nawawala na, kumbaga, sa atin, kahit anong gawin mo pa, kumbaga, pinagkatiwalaan kita binigyan kita ng tiwala tapos sinira mo yon sa isang parte. Kahit sabihin mo na may ginawa ka pang para bumalik yung pagtitiwala, mayroon pa rin dungis yun Mayroon pa rin pag-aalinlangan yun. Yung doubt nyo napakalalim pa rin. Kumbaga, kung sa isang sample na isang basag na baso, maidikit mo man yun pero may lamat pa rin. O hindi mo pa rin maibabalik yung talagang 100% ng tiwala ng tao o yung kaibigan mo. Parang ganito rin sa gobyerno, di ba? Sa atin, nabigyan natin ng tiwala ang ating Pangulong BBM, pero sinira niya yan kumbaga, yung pagiging, sabi ng ate niya, addictus benedicto, sabi ng ate Amy Marcos niya, na lulong sa pinagbabawal ng gamot, doon nasira yung tiwala natin sa kanya. Nawala talaga totally. Bagamat noon, nasabi na natin, pero kumbaga agam-agam lang tayo noon Pero ngayon nagsalita na yung mismong ate niya, yun, nawala na yung ating tiwala sa kanya. Kaya masasabi natin, tama yung sinabi ng attorney Harris. Pakinggan natin ito po, pakinggan natin. Wala nang tiwala ang taong bayan kay BBM, therefore wala na rin siyang mandato. At preserve niya, respetohin niya yung dignidad ng mga Pilipino at i-take niya yung highest road at mag-resign siya honorably. That is the least that he could do. At actually, yun yung pinaka-sane na pwedeng gawin sa sitwasyon na ito. Kapatid, tama si Attorney Harold Respicio. Shout out, Attorney. God bless. Pahiram lang po ng video mo. At sana maunawaan ng mga tao talagang yung pagtitiwala sa isang pangulo, sa isang namumuno sa ating bansa, dapat naroon. Kasi nga pinaglilingkuran niya o pinagkukan niya yung sambayan ng Pilipino. Once na nasira na po yun, ang hirap na po nun. Bakit? Unang-una, siya yung ama ng bayan natin na ating bansang Pilipinas. Lalong higit yung mga counterpart ng mga iba't ibang bansa, naroon pa rin, kumbaga, lamat na rin pati. Wala na magtitiwala. Maging nung nakarambag yun, di ba? Wala na nagpadala na kung ano pa mga aid na para makatulong sa atin. Bakit? Nag-aalala sila na pag nagbigay sila, baka kurakutin lang. Di ba? Ganon din sa atin. Nawala na yung tiwala natin sa ating Pangulo. Kaya marapat lang. Tama si attorney. Pinakamataas. Mag-step down, kumbaga, tawagin niya. Kumbaga, sa part ko, step down ang aking gagamitin. Mag-step down siya ng maayos. Kasi unang-una, yung pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino, wala na. 100%. Pakita natin, isa pa sa mga survey. Makikita niyo po, yung survey. Maging sa mga international community, pakita natin yan. Meron tayong ipopost yan para makita nyo kung hanggang saan talaga yung corruption dito sa ating bayan. Talagang talamak. Rampant ang corruption na hindi nila maayos na. Bakit? Kasi nagmumula sa taas na. Sa mga namumuno na ang pinagmumula ng corruption. Kaya yung baba, sunog ko na po yun Kumbaga sa kontaminado na, kumbaga sirang-sira ng baba. Bakit? Yung mula sa taas pababa yan, di ba? Kaya yung tiwala na wala na. God bless sa lahat. Sana nabigyan natin ng opinion at reaction at mabuhay po tayong lahat. At nawa, maunawaan ng ating Pangulo na yung pagtitiwala ng sambayan ng Pilipino ay wala na. Thank you at God bless po sa lahat.